Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ang kanya mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Paris at Sara. Si Paris ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam, at si Rehoboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosheas. Si Hosheas ang ama ni Jeconias, at ang amang mga kapatid. Panahon na yon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Ebiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria namang ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na saling lahi mula kay Jacob hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam po ninyo, ang ebanghelyong ito ay ang ebanghelyo na kung saan sa umaga pag binabasa, hindi pa tapos, tulog na ang nagsisimba. Kasi halos wala ka nang maintindihan kung kaninong ama, hindi po ba, ano? Unang-una, ang unang pagbasa ay nagpapaalala na ang paghahari ng Diyos ay hindi nagbabago sa uri o pag-uugali ng tao. Magandang ipaalala ito sa atin na kung magsimba o hindi tayo magsisimba, hindi nababawasan ang kadakilaan ng Diyos. Magdasal ka o hindi, hindi nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kilalanin mo ang Diyos o hindi, hindi nababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay walang pangangailangan sa tao. Ang tao ang may pangangailangan sa Diyos. Anong meron sa Ebanghelyo? Kahit ano ang pagkukulang ng lahi na pinagdaanan bago dumating ang pagkatawang tao ng Diyos, hindi nito hinarang
Hindi ito naging sagabal, hindi ito naging hadlang upang magkaroon ng kaganapan ang pagliligtas ng Diyos. Dumaan ito sa mahabang panahon na kung saan pinapaalala sa atin ng Diyos, sadyang may mga bagay na hindi nyo pwedeng madaliin. Sadyang may mga bagay na hindi nyo pwedeng madaliin. Pero kung inyo pong naalaala, pag tayo ay bata, minamadali natin ang edad. Hindi po ba? Pag tayo ay bata, minamadali natin ang edad. Ang pinapapasok lang sa sinihan ay 13 anyos. Pag tinanong ka, sasabihin, ilang taong ka na? Malapit na po ako mag-13. Di po ba, no? Ina-advance pag bata. Ina-advance. Pero pag senior, binabawasan. Di po ba, no? Sabi, di ba senior ka na? Hindi po, 59 po lang. Di ba, ano? May mga bagay na sadyang pinipilit nating dayain. May mga magulang na mga anak minamadaling tumanda at kung ilan namang matanda na nagpupumilit mag-asal bata. Di po ba? Napapansin nyo ba mga bata kung damitan ngayon mukhang matatanda? Mukhang matatanda. Binibigyan na ng make-up, binibigyan na salamin kahit hindi malabo ang mata, pinipilit magpantalon kahit bata pa. Hindi po ba? Kaya yung mga bata, hindi nila nai-enjoy ang kanilang pagiging bata. Hindi nila nai-enjoy kasi yung mga nanay nila, mga tita nila, pinipilit silang bihisang matanda. Kaya minsan nagmimisa kang ganyan, may mga batang naka-shade sa gabi, hindi nila maintindihan kung bakit sila pa nag-shade, pero alam lang ng mga magulang, mukha silang pogi. Di po ba, ano? Kaya pag ikaw nagmimisa, hindi mo maintindihan kung nagsisimbay bulag o bansot. Pinipilit eh. Pero anong malungkot na kwento? Pag matanda na, dapat magbihis matanda, saka nagbibihis bata. Di ba? Kung kailan matanda na, saka magka-crop top. Oo, nagka-crop top. Crop top ang tawag dyan ngayon. Noon hanging, di ba? Ano? Naka-crop top. Kung saan nakikita mo naman labas yung tahi ng cesarean. Ang sagwa, di po ba? Ano bang maganda doon? Noong unang panahon, ang mga nagsusuot ng punit na pantalon, mahirap lamang. Pag ikaw ay punit na pantalon, ay mahirap. Ngayon, ang mga babae, ang pantalong gula-gulanit, di ba? Ano bang maganda sa gula-gulanit? Pagkamahal-mahal, na kung saan naglalabasan ang iyong mga cellulites, hindi po ba? Ano? Nagpuputukan, na dati namang itinatago yan, di po ba? Ano? Hindi ibig sabihin, if you have it, you flaunt it. Bakit baka kung kailan matanda na? Hindi ko alam dito sa San Felipe Neri, ano po? Kung kailan matanda na sa kanila ladlad ang mga dibdib, di po ba? Ano? Ano bang gusto niyang ipakita kay Father? Ang hirap magpakomunyon ng gano'n kasi ninenervous ang pari na kapag binigay sa iyong katawan ni Kristo, pag nahulog sa dibdib, natatakot ka, baka masuffocate si Kristo. Di ba? Natatawa kayo kasi totoo. Nakalimutan na natin ang pagkaiba ng decency versus passion. Mga minamahal mga kapatid, hindi tayo inaantay ng panahon. Ayaw mong kumilos, umiira lang panahon. Ayaw mong magtrabaho, lumilipas ang panahon. Hindi tayo inaantay. Tumatanda tayo
Ang tanong ay, mayroon ba tayong pinagkatandaan? Yun ang tanong. Tumatanda tayo, mayroon ba tayong pinagkatandaan? Madalas ko po itong sinasabi sa mga estudyante, pag ikaw ay pinag-aaral, mag-uwi ka ng pinag-aralan, hindi lamang diploma. Kasi feeling nila, kapag ikaw ay may diploma, mataas ang iyong pinag-aralan. Hindi totoo yan. Maraming magagandang diploma, magnanakaw Hindi po ba? Sabi nga ng isa, kapag ikaw ay pinagnakawan sa gabi ng mga taong hindi mo kilala, wala kang magagawa. Nakalimutan nung isara ang iyong bahay. Pero sa panahon natin, pag binoto mo magnanakaw, kasalanan mo. Binigyan mo sila ng kapangyarihang pag nakawang ka. Hindi po ba, Darating ng eleksyon, di ba? Ang binoboto ay kung sino lang ang sikat. Kaya hindi ko makalimutan yung taong namatay. Nung namatay, nasa langit na. Sabi niya kay San Pedro, gusto ko lang sanang sumilip sa impyerno. Nalungkot si San Pedro. Bakit kailangan mo pumunta sa impyerno? Gusto ko lang makita kung anong ginagawa nila. Okay, bibigyan kita ng pagkakataong bumaba sa impyerno. At nang siya'y pababa na, hindi pa siya nakakalapag, binuksan na ang pinto. At may sumalubong na magaganda, binigyan na siya ng mga bulaklak, at may banda, palakpakan ng mga tao, at ang daming masasarap na pagkain, ang daming mga bagay na gusto niya noon, nandun lahat. At kaya nung sinabihan siyang, kailangan po ninyong umakyat na sa langit kasi kayo'y nakikiraan lang dito. Sabi, oy, malungkot naman. Kaya nung siya pinaakyat na, pagdating sa langit, sabi niya kay San Pedro, parang mas gusto ko sa ibaba. Parang mas gusto ko. Sabi niya, papipiliin kita pero wala na itong bawian. Opo, mas gusto ko sa ibaba kaysa dito sa langit. Doon po ako sa ibaba. Ay sige, ay di bumaba. Pagdating sa impyerno, sarado pang pinto. Kumatok siya ng malakas. Bog, bog, bog. At maya-maya, bumukas ang pinto. Wala nang banda. Wala nang ilaw. Mabaho na. Wala na yung magagandang sumasalubong na nagbibigay ng bulaklak. Wala na yung mga pagkain. Wala na yung magagandang gamit. Si Satanas nang nag-welcome. Ha, 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 ha. Welcome. Sabi niya, bakit nung nagpunta ho ako dito kanina, parang ang ganda-ganda, parang ang bango-bango, parang ang saya-saya. Sabi ni Satanas, ganyan talaga pag nangangampanya. Mga minamahal na mga kapatid, palakpak kayo na palakpak, yung iboboto nyo, tandaan nyo, Hindi pwedeng madaliin. Hindi nyo pwedeng iasa sa ibang tao ang pag-asa ng buhay. Hindi mo pwedeng iasa sa iyong mga kaibigan, kamag-anakan, sapagkat ang iyong pagkatao ngayon ay produkto ng iyong mga desisyon sa buhay. We are a product of our choices. Hindi natin pwedeng sisihin ang ating mga magulang, hindi natin pwedeng sisihin ang ating mga kapitbahay, hindi natin pwedeng sisihin ang simbahan kung sino tayo ngayon. Sapagkat kung sino tayo ngayon, produkto yan ng ating mga desisyon. Kung ano man ang iyong karamdaman, kasalanan mo yan. Bakit? Pinipilit ka bang kainin ang mga bagay na dapat mong kainin? Hindi. Bakit nga ba yung iba? Alam nang may karamdaman na, nandadaya pa. Hindi po ba?
Pag sinabi ng anak, "Nay, bawal sa iyo yan." Ano sasabihin ng nanay? "Konti lang." Bawal nga po. Kahit konti lang, bawal nga po. May gamot naman eh. Bawal nga po kahit may gamot. Pag pinagbawalan mo, ano sasabihin? "Patayin mo na lang ako." Di ba? Ganyan, di ba? Patayin na lang. Pero pag kumain na ng bawal at sisingap, gamot, gamot. Di ba? Na-stroke ako 2 years ago. Talagang completely paralyzed. Ano sabi ng doktor na makita ko sa Cardinal Santos? Sabi niya, "Father Dave might not make it." Sa madalit sabi, parang hindi na ako makakabangon. Gusto ko malaman kung anong itsura. Pero nakabangon ako sa awa at biyaya ng Diyos. Ano lang sabi ng doktor? "Father, kung ayaw mo nang may stroke, huwag ka nang kakain ng bawal." Sabi ko, "Ano po yung mga bawal, Dok?" Simple lang ang sagot ng doktor. Basta masarap, bawal. Basta masarap, bawal. Oh, kaya pag may nagyayaya, "Kain tayo saan?" "Doon." "Masarap ba doon?" "Oo." Bawal. Pag may nagregalo, "Father, konti lang." "Ano yan?" "Masarap ito." Bawal. Ganun lang ang buhay. Bakit mo pagpipilitan kung bawal? Kung ikaw ay pinagbabawalan, may pag-asa ka pa. Inuulit ko, pag sinabihan ka ng doktor, "Bawal po yan," may pag-asa ka pa. Pag sinabi na ng doktor, "Pwede nyo nang kainin lahat," wala ka ng pag-asa. Nag-aantay ka na lang ng oras. Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, kung matigas ang iyong ulo, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kung mabuti ka, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung gusto mong ikaw ay pagpalain, maging masunurin sa Diyos. Huwag nang mandadaya. Mga anak, huwag niyong kakalimutan ito. Malayo pa ang inyong lalakbayin. Naranasan ng inyong mga magulang ang maging anak. Pero kayong mga anak, hindi nyo pa nararanasan kung ano ang pakiramdam ng pagiging magulang. Kaya huwag na huwag niyong sisigawan ang inyong mga magulang. Inuulit ko, mga anak, hindi nyo pa nararanasan ang pagiging magulang. Pero ang mga magulang ninyo, naranasan na nila ang pagiging anak. Kaya kung ano man ang kanilang sinasabi, yan ay dala ng kanilang karanasan. Wala pa kayong karanasan, wala pa kayong karunungan. Marahil meron lang kayong talino, pero sayang kung wala kayong pinag-aralan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mga nobinaryo ng simbang gabi ay nagpapaalala sa atin na nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Dumating tayong walang dala, aalis tayo ng walang dadalhin, hari nawa, makapag-iwan ka na magandang alaala. Inuulit ko, nakikiraan ka lang sa mundong ito. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Pero pwede kang mag-iwan na magandang alaala. Lahat ay hihiga sa kabaong, mayaman man o mahirap. Sisilipin ka ng tao. At kung hindi ka maayos, ang unang sasabihin sa iyo, ang pangit ng makeup. Pero hindi bali ng pangit ang makeup kung maayos ang puso. Sapagkat pwede kang maging maganda, pero hindi ka makakapasok sa langit dahil kulang ka sa paggalang. Amen.